Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunan dapat ibahagi. Magsisilbing tulay ng mga karanilang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mababayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawang kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Tuklasin natin. Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunan dapat ibahagi. Magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mababayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz.
Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang gabi, umaga, yan, tanghali sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre dito sa Pilipinas, magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo mga patriotikong Pilipino? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nagaganap sa iba't ibang dako ng mundo. Samahan po ninyo ko na makinig dito sa ating palatuntunang tuklasin natin. At syempre ito po naman ang inyong lingkod, Kathy Cruz po, na inyong makakasama sa loob ng isang oras. Kayo po ay nakikinig sa DWSS 1494 kHz AM band. At syempre sabayan po ninyo kaming napapanood sa pamamagitan pa rin ng Facebook page DWSS AM Radio. Sa YouTube, ganun din po, DWSS AM Radio o DWSS Radio. Yan. Ganap na pong alas 6:01 ng gabi. Nako, Chak, nagluluto na si nanay. O kung hindi, naghahain na ng masarap na hapunan. Tuklasin natin ay tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Ito po ay hindi lamang mga issue ng bayan, kundi pati pagdating po sa siyensya at teknolohiya. Ngayong gabi ay kaiba o kakaiba ang ating tatalakayin. Something that is close to our daily needs. Alam nyo, lahat po yata ng ating mga kababayan, kapwa Pilipino, laging kailangan ng pag-uusapan natin ngayon. Ito ay tungkol sa transportasyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi po tawag dito problema ang aming ihahatid sa inyo, kundi solusyon na ginawa po ng Department of Science and Technology. Alam niyo po, sa totoo lang, ako personally, sa matagal na panahon po na ako po'y nakikipag-ugnayan sa Department of Science and Technology,
ay talaga pong nakita ko po ang sigasig, katapatan at masasabi nating pagnanais na maggamit ng husto, malaman ng ating mga kababayan ang ginagawa ng Department of Science and Technology pagdating sa siyensya at teknolohiya. Lagi ngang sinasabi na ang DOST kayo po ay patuloy na nakikinig sa palatuntunan pa rin ng tuklasin natin. At syempre, ito po naman ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyong napapakinggan sa loob ng isang oras. At kayo po ay nakikinig sa himpilan pa rin ng DWSS 1494 kHz AM band. At sabayan niyo po kaming napapanood, napapakinggan dito sa ating Facebook page, DWSS AM Radio. At syempre sa YouTube din po, DWSS Radio. Well, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, ang Department of Science and Technology, sa ilalim po nito ay meron pong tinatawag tayong yung Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development. Alam naman po natin na ang Department of Science and Technology ay isang ahensya po ng ating pamahalaan kung saan patuloy po ang kanilang pag-aaral, pagsasaliksik, at pag-develop po para po kung anuman po ang kanilang mga natuklasan ay mapakinabangan po ng ating bayan at ng sambayanan. Dahil matindi ang problema natin sa transportasyon sa dami ng tao, nandito ngayon sa ating linya si Dr. Enrico Paringit. Siya po naman ang Executive Director ng Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development ng Department of Science and Technology. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Enrico Paringit. Kathy Cruz po ito. Hi, Miss Kathy. Good evening po sa inyo at sa mga tagapakinig po ng inyong programa. Opo. Nako, napakapalad po ng aming palatuntunan dahil kayo po ay nakasama namin kahit sa pamagitan po ng telepono. Dahil alam ko po na masyado po kayong busy, no? Dahil, at saka bukod doon it's family day, di ba? Saturday Oo nga po. Pero okay lang po yun. Opo. Alam ko naman po kayo dyan sa science, sa Department of Science and Technology, talagang round the clock. Kahit na oras na para sa pamilya, pinipilit nyo pa rin maibigay ang impormasyon na kailangan po ng ating mga kababayan. Kami naman po ay nakahanda parati, no? Kasi nga alam sa mga hindi po nakakaalam, ang Department of Science and Technology po ay kasama dito yung aming mga service agencies na natutuon sa mga ating mga disasters, no? Halimbawa ang PHIVOLCS at saka ang Pag-asa ay sa ilalim po ng DOST. Kaya kami naman po ay kumbaga trained na rin sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Pero sa programa pong ito, iba po yung pag-uusapan natin. Oo nga. Hindi tungkol sa kalamidad.
Oo. Kaya kumbaga mga magagandang balita naman na magagaling sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Sabi ko nga kanina, Doc, sabi ko nga sa kanila, Doc Paringit, ang pag-uusapan natin ngayon ay solusyon sa matinding problema. Ano yung matinding problema natin ngayon? Well, transportasyon, di po ba, Dr. Paringit? Oo, lalo na ngayong Sabado. Kanina, galing lang ako sa North Expressway at Mindanao Avenue. Naku. Talaga namang Talking traffic of. pag Sabado. Opo. Anyway, Doc Paringit, nalalapit na po yung pagsisimula ng arangkada ng hybrid electric train sa susunod na linggo. Mayroon po ba kayong update tungkol po dito? Yes po. Maganda pong balita kasi ito pong linggong ito, actually sa Lunes ay ilulunsad na or hayaan na natin ng ating hybrid electric train. Ito ay gawang Pilipinong electric train first ng mga engineers time natin sa Metals Industry Research and Development Council na papaanda rin na po ito ng mga mismong operators ng mga PNR line natin, no? Hindi na po ito, kumbaga hindi na po magiging experimental. Ito po ay magsisimula sa Mayo 6. Libre po ito para sa ating mga mananakay at magpapasalamat nga po kami sa pamunuan ng PNR sa patuloy nilang pagsuporta dito. Magkakaroon po ito ng dalawang biyahe sa umaga mula Calamba sa ganap na ito eksakto pa alas 6:02 ng umaga. Wow. At 9:32 po ng umaga. At isa naman pong biyahe sa hapon sa ganap namang alas 4:02. 'Yon. Mula naman po, tutuloy ko lang ito Sige lang po, sa mga, opo, kasi malamang nag-aabang yung ating mga parang mula dyan lahat sa parting yan. Yes, mula naman sa Alabang, patungo po ng Calamba, meron din po tayong dalawang biyahe sa umaga sa ganap na 7:40 at 11:09 ng umaga. And then merong isa po sa hapon, 5:35. Ulit po, mula Alabang hanggang Calamba, 7:40, 11:09 at saka 5:35 po ng hapon. Tapos yung Calamba to Alabang, tama ba? Yes po, yung una po mula Calamba hanggang Alabang, alas 6:02, 9:32, alas 9:32 at saka alas 4:02 ng hapon. Nako. Ito po yung mga dadaan ng stasyon, Mamatid Station, Cabuyao Station, Santa Rosa Station, Binyan, San Pedro hanggang Muntinlupa. Tapos makakarating po ito eventually ng Alabang. Ng Alabang, yun. Ito po ay aabot ng 1 oras at 10 minuto. Halos kalahati po ito ng oras na kinakain po ng ating mga mananakay sa kanilang pagbiyahe sa parehong ruta. So mas mabilis po ito, no? Kung gagamit ng halimbawa ng jeep po mula sa Calamba hanggang Alabang. Oo, napakalaking tulong nito, Dr. Paringit, sa ating mga mananakay. Pero maliban po ba rito, mayroon pa po ba tayong ibang mga proyekto ang DOST ukol sa transportasyon? Ay, opo. Maliban po sa hybrid dito electric sa hybrid train, electric train, ginagamit na rin po yung ating automated guideway transit sa Bataan Peninsula State University. No, ito po ay nasa Balanga, Bataan. Ano pong tawag nga ang sa kanya? Ang konsepto nila rito ay ito ay padadaanin sa paikot sa kanilang bayan, sa bayan na area, no. Ito po ay yung klase ng tren na nakatuntong sa para po itong yung LRT natin, bagamat mas maliit, hindi po ito gumagamit ng gulong. And then, meron po rin tayong hybrid electric road train na ginagamit naman ngayon sa local government ng Kawayan City, doon po sa Isabela. Nagpapasalamat din po kami sa ating mga partners sa pagtangkilik sa mga produkto at pananaliksik ng DOST. Bago po magpatuloy, i-remind ko lang po pala yung mga sasakay doon po sa hybrid electric train. Although libre po ito, ang kailangan lang po nilang gawin ay kailangan po nilang dumating syempre mas maaga sa takdang oras at kumuha ng ticket. Tapos kailangan po namin sila mag-fill up ng parang registration form, tapos saka po sila pipili. Ang purpose po kasi nito ay kailangan malaman namin kung sino yung mga sumakay at saka gusto rin namin makakuha ng kanilang experience dun sa pagsakay. Kasi nga first time
Yes, first na arangkada. Ano naman ang pakiramdam ng mga ating kung mga anong mananakay. pakiramdam. Excited din po ang DOST. Yes, oo. Kung ano yung reaction nila dito sa unang-una na, na pag-andar ng ating magpapatuloy hybrid ng chain. Parang ano po ito parang patikim at saka testing na rin kasi natatakbo po ito ng 150 hours in total. So kung isang oras tapos 3 biyahe sa Makatwid, 150 halos makaka-6 hanggang 7 oras na sila sa isang araw. So sa loob ng mga sabihin natin mga 20 to 30 days tapos na po yung ating tinatawag na test run. Pagkatapos po nito, pamamahalaan na po ito talaga ng ating mga pamunuan po ng PNR. So bali after nitong parang testing na ito, isasalin nyo na po ang pamamahala dito sa PNRI. Yes, ganun po yung aming naging usapan. Kaya kami naman po tuwang-tuwa doon sa sa usapan na 'yon kasi nga sa amin ang ano niyo po ang fulfillment ng research, ang tinatawag na research and development kapag nandyan na yung gagamit ng teknolohiyang na develop natin. Oo, exactly po. At saka, kumbaga, alam nyo, lagi nga po nating sinasabi na ang inbensyon o anumang, di ba, anumang pong nilikha, dala po ng pangangailangan At kaya po kayo napursige na magkaroon po ng isang ganito, Filipino-made. Kasi di ba usually, kumukuha pa tayo sa ibang bansa ng train. Sa DOST, lalo na po sa Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Research, Emerging Technologies Research and Development, nagtataguyod po ng mga pananaliksik. Sinusuportahan namin ng mga universidad, mga start-up, at of course, ang ating mga research and development institutions sa loob ng DOST para maglinang pa ng mga iba pang teknolohiyang pwede nating gamitin, Exactly. So kabilang ito sa mga grupo ng mga pananaliksik na sinusuportahan namin. Ito yung tinatawag nating Intelligent Transport System. Bigyan ko lang po kayo ng mga parang ano po ito? description. Sige po. Halimbawa po, meron po tayong, di ba po parang kung minsan pag tumitingin tayo sa traffic conditions, inisip natin, meron bang mas madaling paraan mas magaan na paraan para padaluyin yung mga ating mga sasakyan? Okay. Ito po pwede nang parang i-simulate sa isang computer, di ba? Daming mga nakakaalam niya kasi daming mga simulation na game na ngayon na ginagamit ng mga bata. Exactly. So meron po na-develop na simulation software na maaaring gamitin ng mga lokal na pamahalaan para sa pagpaplano ng kanilang mga patakaran sa pagpapalakad ng traffic. Halimbawa, parang traffic, rerouting. Signalized intersection, saan dapat bawal o pwedeng padaluyin sa isang U-turn. So magagamit po itong tinatag na local sim, local simulation software upang maging epektibo yung kanilang pamamahala ng trapiko. Di ba? Exciting yon kasi ngayon, at least alam na natin saan. Kasi kung minsan parang may mga patakaran sa pagpapalakad ng trapiko, parang mas lalo pa yatang lumalala. Oo nga po. Iiwasan natin yun dito sa local team. Opo, Doc Paringet, parang nakikita ko dun sa sinasabi nyo, is it's a system na makakatulong para magkaroon sila ng maayos na traffic system. Yes po. Yung sa kanilang kasi pag nakikita natin sa, kumbaga, i-test muna natin, hindi sa actual, kundi i-test na natin sa computer para naiiwasan din yung inconvenience sa ating mga riding public. Kasi parang ginagawa sila kung minsan na parang experiment, di ba? Pero itong experiment na to, maaari nang gawin sa loob ng computer para makita na natin kung epektibo ba ito o hindi. Alam mo, excited ako dyan. Gusto ko makita yan. Actually very useful po ito sa mga local government units, yung mga nagpaplano kung sa paano nila padadaluyin yung mga jeepney, mga tricycle, pero saan maglalagay ng mga traffic intersection. Kasi hindi lang po yung problema ng Metro Manila sa mga lumalaking mga lungsod po sa buong Pilipinas. Bansa, yes, problema rin po nila talaga yung pamamalakad na ng traffic. Kaya ito po ay makakatulong sa kanila. Alam mo, Doc, lalo na po ngayon, kukunti yung mga tinatawag na transportation engineers o transportation planners. Kaya higit sa lahat, magagamit po nila itong mga ganitong tools. Ang maganda po niyan, marami na rin pong ganyan sa ibang bansa. Kaya lang, wala po sila wala silang ad-even scheme.
wala silang U-turn, wala silang truck ban, di ba? Oo nga. So, Kaya sa atin lang lang meron merong ganun. ganun eh. So, maganda pong meron ng ganitong software kasi akma po ito sa ating lokal na kondisyon. I see. Pero ito po bang software na to ay talagang nilikha natin talaga at gaano katagal po natin itong binuo ng ating mga magagaling na mananaliksik? Yes po, ito po ay pinamunuan ng mga scientific o mga engineers natin sa National Center for Transportation Studies ng Universidad ng Pilipinas. Ano? So, sila po isa sa mga o di kaya nangunguna sa pananaliksik sa larangan ng transportasyon. At I think ito po ay pamumudmud din nila. Meron din pong training silang i-conduct o kung paano to gagamitin. I think nakikipag-ugnayan na po sila sa MMDA, sa mga local government units, dito po sa Metro Manila at sa labas ng Metro Manila upang ito ay magamit. Nako, excited ako dyan. Parang gusto ko yan. Oo, maganda ito. Kung kayo po ay, halimbawa, land use planner o transportation planner, maganda po siya. Oo nga. Yan, meron pa hong iba, no? Halimbawa, meron naman tayo, ito medyo nakakatakot lang kung ikaw ay pasaway na driver. Ito po yung dapat na, lalo na po sa mga, di ba, karaniwan, problema natin yung mga tinatawag na colorum, di ba? Yan, so, meron pong isang nakadevelop naman ng ganun ulit, no? Pangsita. Bale, ito po yung tinatawag na Detection and Identification of Legitimate Public Utility Vehicles o dilaw, no? Kasi parang, di ba, pa-warning pag dilaw eh. Dito naman, malalaman ng mga traffic enforcers kung aling sasakyan ang colorum sa pamamagitan ng isang mode na magsasabi kung dumadaan ay colorum o hindi, no? Diba kasi meron ng parang database ng lahat ng mga public utility vehicles natin, di ba ba? Syempre si traffic enforcer, hindi naman niya kaagad-agad malalaman 'yun kung ito ay colorum. So ito parang kukuha ka lang ng picture niya, ititingnan niya doon sa database kung itong plate number na ito ay katulad wala sa rehistro ng mga public utility vehicles, huli siya kapag yun. No? Kaya maganda rito po kasi malaking kabawasan po ito kasi sa traffic na naiko-contribute ng mga colorum na sasakyan. Saka syempre, natutulungan din natin yung mga lehitimong public transport operators at saka drivers. Kasi naagawan din po sila ng kabuhayan. Oo nga. Pero Dr. Palinget, maiba tayo kasi para sa kapakanan ng ating mga kababayan na nakikinig. Ano po ba ang trabaho ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development? Oo. Kami po sa PSHERD, no, ang tawag po sa amin, no, pero mas maiksi. Mahirap po kasi i-memorize yung buong PSHERD, no. So kaya na sinasabi ng kami po ang council na nangunguna sa pagpapatupad, pagpaplano at pagpababa ng mga polisiya at pag-implement ng mga proyekto ukol sa sa research and development o pananaliksik ng Department of Science and Technology. So, ang sinusuportahan po namin, mga pananaliksik sa industriya, diba, sa paggawa, sa ating importante yan, pagmimina, no? Yes. Kabilang po dyan ang food processing, kasama po rin sa food technology, sinusuportahan po din natin ang mga proyekto ng pananaliksik sa enerhiya. At ganun din po, halimbawa, meron po kaming proyekto rin sa mga disaster management, yung mga tools na ginagamit, yung mga sensors. Medyo malawak po yung aming madaling intindihin kasi kung hindi po sa larangan ng agrikultura at hindi rin po sa larangan ng health o ng kalusugan, maaari pong sangguni sa amin upang gumawa ng pananaliksik. Okay. So nagbibigay po tayo ng konting suporta sa ating mga mananaliksik sa mga state universities, sa mga sa mga higher educational institutions, at iba pang mga institusyon na nagsasagawa po ng pananaliksik upang mapabuti o mapataas pa natin ang antas ng ating pamumuhay. Kaya naman po, 'di ba, sinusuportahan din po natin yung
programa natin ukos sa transportasyon. Exactly, oo. Actually, ang dami-dami kong siguro hindi lang ito ang panahon na hihingin ko ang inyong panahon para makapanayan po natin kayo. Kasi isa rin sa matindi pong problema natin ay tungkol sa enerhiya, sa kuryente. Sa susunod na pagkakataon, Dr. Paringit, pwede pa natin pag-usapan yan. Promise nyo sa akin mag-uusap tayo dyan. Mahaba-habang kwentuhan yan. Marami po kaming pwedeng pwedeng i-alok na mga teknolohiyang makakatulong sa ating mga kababayan. Well, sa ating mga tagapakinig, si Dr. Paringit po ay isang executive director o kasalukuyan pong executive director po ng Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development ng Department of Science and Technology. At the same time, siya rin po ay isang profesor sa Department of Geodetic Engineering sa UP Diliman. Bago po siya napunta dito sa DOST Pictured as Executive Director, isa po sa mga matitinding proyekto ng DOST, etong Philippine LiDAR, yan, Philippine Microsat, at saka itong National Disaster Risk Exposure Assessment for Mitigation ng DREAM. Na mga matitinding mga proyekto yan ng DOST, at ang laking na itulong niyan sa ating mga kababayan, Dr. Paringit. Opo, nagpapatuloy po yung programa po tapos na, pero yung tapos po mga produktong na i-roll out namin, nagagamit, yung mga serbisyong na develop namin mula dun sa mga teknolohiya yung sa PhilLiDAR project, sa Microsat, at saka dun po sa DREAM, marami na po doon ay nagagamit na ng ating mga namamahala ng iba-ibang larangan. For example, ganun nga po, yung mga local government units, yung kanilang mga local disaster risk reduction and management offices, nagkaroon na po sila ng magagandang mapa nung mga titinding pagbaha, sabi nga natin, sophisticated. So, nagagamit na nila ito sa paggawa ng kanilang mga disaster risk management plans patungkol po sa mga pagbaha. Exactly. Yung pong parehong mapa na yun, in fact, ginagamit na rin po nila ngayon sa pagpaplano ng paggamit ng lupa at pagtukoy ng mga lugar kung saan magaganda ang pagtamnan ng mga pananim. At ginagamit na rin po yung parehong datos na yun dun sa pagtukoy kung saan makakakuha ng magandang source ng energy, halimbawa hydropower o wind, So marami po siyang ang laking gamit niya, I think parang aabot na mga 800 mga local government units ang cover natin po sa programa. Kaya very exciting din po 'yon. Oo. Actually, Doc, yung unang arangkada nitong, lalo na itong DREAM, di ba meron din kayong yung mga project na nadidetect ng ating mga kababayan? Actually, minsan ako nakagamit online. Nadidetect mo kung nasan yung baha, kung gaano kataas yung baha. Merong isang website na sa inyo po nakailalim, parang yun ang hinahanap ko ngayon, hindi ko na po siya nakikita. Nangihinayang po ako doon. Mapa na yun, ayun po mga lokasyon na yun, ito pa rin po ay makikita sa sundan nyo po sa dream.upd.edu.ph. So doon sa front page lang po makikita nyo na kagad download the flat map. Ang maganda po nun, kung hindi nyo medyo kabisado, meron doon parang search bar, i-type nyo lang kung anong lugar, halimbawa anong munisipyo o anong syudad. Dadalhin na po niya kayo doon sa page kung saan makikita niyo na yung mapa ng syudad na naka-overlay na po yung ating mga tinatawag na flood hazard. Pero meron akong nakita that time, that's kumbaga actual yun. Yung water level. Yung water level, ang isa po sa mga na-develop natin, kasi po meron pa yung magandang proyekto rin nung DOST, yung hydromet at saka yung geosensors. Ito po yung yata yung sinasabi niya na nakikita nyo in real time yung pagtaas o pagbaba ng water level sa ating mga ilugan. Ito po mga sensors na ito, kasalukuyan pong itine-turn over sa Pag-asa, Kasi ito po ay proyekto ng Advanced Science and Technology Institute. Pero dahil nga po nagtapos na yung proyekto, gusto namin na po itong i-transition sa operational na pamamaraan
doon po sa ating Weather Bureau, yan po of course ay walang ibang walang iba kundi ang Pag-asa. So layon po nito na mai-transfer yung kaalaman, yung equipment at yung sistema nung ating mga water level sensors sa mga kailugan, yung pong ating mga rain gauges at iba pang mga weather instruments na na-install po, no? Tapos yun yan, nakikita natin yung in real time. I think magtatapos po ito, yung parang transition na ito. So eventually po makikita na rin natin ito sa website ng Pag-asa. Actually ngayon po pwede niyo subukan, no? Bagong pag-asa.dust.gov. Yun na po yung parang website kung saan niyo makikita yung mga dating yung nakita dun sa JUICE na program, no? Ito rin po yung nakikita nyo rin dun sa Project NOAA na website. Project NOAA. Yes, yun po yung nakita ko before. Alam nyo, ang laking bagay po yan. Sa katulad ko po na reporter, minsan po wala po akong sasakyan. That time, nagmo-monitor ako sa TV, pero at the same time, nag-monitor po ako dun sa NOAA po ninyo. So, nag-compare ako, sabi ko, actual na nakikita yung kung ano yung gaano kataas. Nakikita ko talaga yung yung nangyayari sa kanya, kung ano yung mga lugar na unti-unting nagkakaroon ng tubig baha. So, sabi ko, ang galing naman ng technology na to. And in fact, nagamit ko yun para sa reporting. Tapos, may tinatawagan ako dun sa area, ganito na po bang baha dyan or kasi may mga kakilala ko dun sa mga ganun nga, eksakto. Kaya sabi ko, ang galing ng technology nito. Sabi ko, kaya lang nung hindi ko na siya nakikita, nalulungkot na ako. Huwag po kayong mag-alala. Kami po ay nasa isang transition phase. Kung saan. Kaya kasi syempre, kailangan din nating turuan yung mga kawanig ng Pag-asa kung paano natin ginawa yung sistema before. Yung iba po nga nating nasa proyekto dati, sila na rin po kumbaga, bahagi na rin po ng Pag-asa. Kaya makikita nyo rin po yan eventually. Ang importante. Marami nga po nagsasabi na gusto nila makita yung mga features na nandun na kasi parang nakasanayan na nila. Opo, nakasanayan. Pero, marami po. Alam nyo po, sa pagiging reporter, in fact, natutuwa rin ako kasi yung nakita nyo at nai-report nyo, marami rin po sa ating mga kababayan din ang nakatunghay o nakaalam din. Actually, Dr. Paringet, ako naman po talagang naniniwala dun sa mga ginagawa po ng DOST, lalo na po kayo sa PSHERD. And in fact, every time na may mga tanong ako, tapos syempre, during the discussion, may nagpa-pop up na mga, sabihin na natin, mga issues. And you address it. Nakikita ko kung paano nyo wino-work out yung mga ganong mga issues. At nakakatulong yon because alam niyo po, sabi nga nila, two heads are better than one, di ba? Kasi syempre, iba ang isa sa mga unique po kasing features ng PSHERD, kami po ay solutions-oriented. Kumbaga, hinahanap natin yung relevance ng mga ginagawa nating pananaliksik doon sa mga na may direkta kagad na solusyon, doon sa mga problema natin. Halimbawa, yun, napag-usapan natin kanina yung mga problema sa transportasyon. Sabi natin, sige, gawa tayo ng tren para mas maraming makakasakay sa mga tren, mas kukunting gagamit ng sasakyan, mas mapapaluwag natin ng traffic at mas mapapabilis na yung transportation ng mga tao. Pero beforehand, problema natin yung mga pasaway na mananakaw. Sabi natin, gawa tayo ng local SIM, gawa tayo ng dilaw, no? O meron din po tayong catch-all, no? Ito naman pero catch-all na to, CCTV based, no? Sa pamamagitan lang po ng CCTV na babasa yung plate number, ganyan. Pero ako, Dr. Paringet, ang dasal ko talaga, parang katulad ng bansang China, yung kanilang pag-unlad pagdating din sa transportation. May maglev sila, meron silang yung speed trains nila. Pero I know, hindi lang ito basta DOST ang magtatrabaho nito. It should be collaboration of all department agencies of our government. Kasi kinakailangan, hindi lang, siyensya, teknolohiya talaga yung Of course, importante yon, pero syempre may infrastructure na gagawin ka. And alam ko, we're moving towards that naman, diba?
Opo. Mahalaga po nga ngayon, tinitingnan na namin ang pamamalakad sa tinatawag na whole of government approach. Ano po? So kaming mga nasa DOST, nakikipag-ugnayan po kami sa DOTR, syempre, at pamunuan din po ng PNR, at kuminsan po sa ating mga lokal na pamahalaan, sa pagpapalakad po nito mga mass transport systems na ito. Kasi malaking bagay yung hindi lamang yung paggawaan ng teknolohiya, kundi halimbawa yung dadaan ng relays, kailangan yan medyo malinis para mapatakbo rin natin ng maayos. Otherwise, baka may madisgrasya dyan. Kundi kaya yung pong pag-clear ng ating mga right of way, malaking bagay po yung matutulong ng ating mga ibang mga ahensya. Correct. Maging po doon sa yung isang punto dyan, kailangan may mag-adapt din po ng teknolohiya. Exactly. Kasi po yung understanding ng iba, ang gusto nila, kami sa DOST yung mag-mass produce na nung ating mga tren. Oo nga Pero sa amin po sa larangan ng panliligtas, gusto lang namin ma-develop yung system. Then eventually, gusto namin na merong isang halimbawa, kumpanya na gusto niyang i-adapt through a licensing or transfer po ng rights sa pagpapagawa ng teknolohiya na yun. I-share naman namin sila, ituturo namin kung paano siya ginagawa. Then eventually, sila na po ang Pero Dr. Paringit, sila na po makikipag-ugnayan sa ating mga ibang government agencies. In fact po, actually, nakakatuwa kasi meron po isang hindi ko muna sasabihin kung anong specific na kumpanya, pero ito po ay GOCC, government corporation din po. Interesado sila actually na mag-invest doon sa pagpapagawa ng marami pang units ng mga tren. Okay, so hopefully yun. po, at least GOCC yun magkaroon nito ng katuparan. I-update ko rin po kayo pag ito ay nangyari. Oo, basta i-update mo ako Dr. Paringit. Well, napakadami nating pwedeng pag-usapan, Dr. Paringit. But I'm sure, kumbaga, hindi lang po naman ito yung pag-uusap natin tungkol sa mga programa po ng PSHERD ng DOST sa kabuuan. Dahil marami po kayong naiaambag para po mabigyang solusyon, kalutasan ang problema po ng ating mga kababayan ng bansa. Well, bilang panghuling mensahe po, ano po ang nais ninyong iwan sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig? Ay, opo. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa inyo, sa pagkakataon na binigyan nyo sa amin upang mailahad sa ating mga kababayan kung ano yung mga programa ng PSHERD at ng DOST sa kabuuan sa pagtulong na magbigay ng mga solusyon sa mga tinatawag nating mga pressing problems. Layon po kasi namin na gawing mas magaan pa ang buhay ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng paghahanap ng mga solusyon ukol sa trapiko, ukol sa pagpapaunlad ng industriya at hanap buhay, at sa pagpapaganda pa ng antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Makakaasa po ang ating mga kababayan na higit pa naming pagbubutihin ang aming paghahanap ng mga magagandang suwestyon at solusyon sa iba't ibang suliranin ng ating bansa sa mga susunod pang panahon. Okay. Well said, Dr. Paringit. Maraming salamat po sa pagkakataon. Promise mo sa akin, po sa muli pong dapat live ka na. Hopefully ba ako naman na makabisita sa inyong stasyon para naman tayo ay mas maganda po para makita yung gandang lalaki nyo. Sige po, Dr. Paringit. Maraming salamat ulit. Maraming salamat din po. Okay, inyong napakinggan po ang Executive Director ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development o PSHERD po ng DOST. Nako, ang dami-dami nilang mga proyekto kung alam nyo lamang po. Ang ito pong tinatawag nilang hybrid electric train ay isa lamang po sa kanilang mga proyektong ginawa. By the way, nag-text po ang ating supporter, kaibigan, at confidante na si Sir Ed Madrid. Yun daw pong GOSA na NCR ay naghahanap po ng mga volunteers. Nako, ASAP daw po ito na nangangailangan sila.
Maaari po kayong mag-text sa 0936 932-0502. Ulitin ko po 0936-932-0502. Meron din pong isang number pa, yung 0939-612-0215. Yung GOSA NCR ay naghahanap po ng mga volunteers daw at kailangan po nila to. Ulitin ko po yung mga numero na pwede nyo pong kontakin, 0936-932-0502 at 0939-612-0215. Of course, patuloy nyo po raw suportahan din ang Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Sa panguna pa rin naman ng founding chairman Butch Valdez, number 61, and of course, Lady Ann Sahidula. Okay, sa ilang sandali ay makakapanayam natin ang maituturing ko po na talagang hindi lang basta maganda, hindi lang basta prinsesa o sabi nating royal blood,
At siya po ay tumatakbo ngayon pagka-senador, number 58 po sa balota. Siya po ay tumatakbo sa ilalim po ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Alam niyo po itong ating itong ating kandidatong ito ay hindi lang po basta maganda. Matapang. Alam niyo po ang track record po ng ating prinsesang ito, no? From Sulu. Ay kakaiba sa ibang mga kandidato natin. Alam niyo po, sinusulong po niya ang pagkakaisa ng Kristiyano at Muslim. Dahil alam naman po natin na pagdating po sa Mindanao, matindi po, hindi po nauubos, hindi natatapos ang kaguluhan doon. At ang kanyang kampanya ay hindi lang po ito pong tinatawag natin na pagkakaisa ng Kristiyano at Muslim, ng kapayapaan. Of course, nananalig po siya na ang kapayapaan po ay makakamit lamang kung maunlad po yung kanyang lugar. Well, hindi ko na patatagalin. Nasa linya na ang ating prinsesa ng masa. Pero matindi pagdating sa... ano ba? Barilan ba? Ma'am Princess, magandang hapon. Ma'am Princess Lady Anne sa Hidula. Magandang hapon po. Hello? Opo, magandang gabi po, Ma'am Princess. Magandang gabi rin. Na- But I can't hear you so well. Hindi nyo po ako masyadong naririnig. Ito po, okay na po? Yeah. Ayan, okay na po. Hindi ako masyadong naririnig. I-check natin. Anyway, Ma'am Princess, kumusta po ba ang inyong kampanya at bakit ba nyo naisipan na tumakbo? Kasi alam nyo naman po, hindi naman po biro ang tumakbo ngayong panahon na to dahil una, magastos, 'di ba? So, papaano nyo po ginagawa at itinutulak ang inyong prinsipyo at pagnanais na makamit ang kapayapaan at pag-unlad, lalo na po dyan sa Mindanao bilang isang Muslim? Ma'am Princess? You know, it was not really intentionally to run as a senator. Alam naman natin, ngunit nung ako'y may encourage I have experience, naging mayor ako sa isang municipality na wala akong kamag-anak, but I was elected and undefeated pa. Mm-hmm. And then, nung makita nila na anong nagawa ko, paano ko napahilom ang gulo, paano ko napasisfire, na paano ko na-reconcile ang mga redo, ang mga nag-aaway, hanggang sa umakyat ako. Dahil, kaya ko ginagawa yon, tinutulungan ko ang mga mahirap. Ngayon, you know what made me encourage to run, na natanggap ko. Dahil, ang sinasabi ko muna sa kanila, pag-iisipan ko muna. Kasi, hindi biro ang tumakbong senador. Exactly. Alam naman natin, ang mga nakaupo dyan, wow, mga multi-billionaire, kilala, na mga famous personalities. Mga sikat na. And, at sikat pa. At billionaire pa. Exactly. Ako, thousandaire lang ako. But, I am billionaire in heart. Ngayon, ang sabi ng mga naiisip, na-encourage ako, sabi ko, alam mo naman, kailangan natin, mayroon daw billion or 100 of million, wala tayo Ngunit, sinabi nila, bakit hindi? Mag-isip ka nga, sabi niya, kaya ka namin. O sige, sabi ko, basta wala akong maisusupport sa inyo sa pangangampanya. But I believe, sabi ko ganyan, kung nakuha ko ang reason nila, ang gusto nilang mangyari, na naisip ko, totoo din sila. Kasi kung bilyon ang pinag-uusapan, kung magkaisa lahat ang mga mahihirap, baka nag-number 1 ako. Of course. Kasi mas marami ang mahirap na bilyon din ang dami ng mahirap. Kung mag-support yan lahat ng mga mahihirap, 101% mananalo ako. Na kung kaya ako pumayag na tumakbo, kahit wala akong pera, meron lang ako 1,000 naisip ko, mas mabuti na rin yun ganon, kesa naman gagastos ako ng marami after that, saan ko naman kukunin yun? Exactly. Kung hindi doon din sa, you know. So ngayon, kaya ako na-encourage mga kababayan, kung sino man ang nakikinig dyan sa programa na ito, dapat tangkilikin ninyo dahil timingly na natawagan ako, na nandito ako dahil lagi akong out of
the house kasi Oo nangangampanya nga. ako. Exactly. Pumupunta ako sa mga lugar ng mga mararalita dahil marami sila at nangangailangan din sila ng senador na makakamayan nila na pumunta sa kanilang mga lugar upang makita ko din na kung ako'y pala rin tulungan ako ni Allah subhanahu wa ta'ala na manalo. At least alam ko talaga na iba kasi sa Sulu. Sa Sulu, mas mahirap sa Sulu eh. Oo. Kasi kung magpunta ka sa bukid, hindi mo makikita, hindi mo alam kung sino ang nasa salamuha mo eh. Exactly. Na Oo. hindi mo alam na pasalamat din ako kahit na isa lamang ako babae, ngunit nire-respeto ako ng mga Yes. taong mga kahit Abu Sayyaf, nire-respeto nila ako dahil sa alam nila na hindi naman ako yung masamang tao. Sometimes kasi na nagagamit sila. Ngayon, kung ako'y pala rin na manalo, sa tingin ko, na nakikita ko different ng Sulu, Province, Mindanao, at saka dito sa Luzon and Visayas, sa tingin ko maganda. Ngunit, ang kailangan lang natin dito ay pagkakaisa, first and foremost, upang magkaroon tayo ng kahit tahimikan, tanggalin natin ang diskriminasyon. Dahil tama. walang mangyayari sa ating bansa at lalo na sa ating bayan at sa ating lahat. Mas Sa lalong mga lilikha Pilipino, ng dahil kaguluhan. isa din ang ating lahi. Isa din ang ating bansa. Isa din ang ating Panginoon. Yes. Kaya lang, iba't iba ang pagsamba sa ating Panginoon. Pero tandaan mo, tayong lahat ay Pilipino. Correct. At bakit hindi tayo magkaisa? Panahon na. Magkaisa tayong lahat. Kung ano man ang Muslim, kung ano man ang Christian, Visayas, Mindanao, ganyan. Luzon, pare-pareho din ang mga tayo lahat. Oo. Na kahit nasabi nila na royal blood, ang kaso nga, ang royal blood, red din ang dugo, di ba? Oo naman. Ang royal blood ay yellow, na ayoko talaga. Ngunit red naman din eh. So, walang pinagkakaiba. At tandaan din natin kung tayo maging gahaman sa kapwa at sobrang gahaman natin sa lahat ng bagay, tandaan mo, maiiwan din yan sa mundo. Correct. Lahat tayo ay mawawala din dito. Correct. Bakit hindi tayo gumawa ng magandang gawain na maipakita natin sa mga young henerasyon? Yung maiiwan natin, diba? Yung maiiwan natin sa susunod na salinlahi natin. Huwag kang mag-isip na ako'y mahirap. Exactly. Kahit naman tayong mahirap, kung tayong may prinsipyo. Correct. Ako yun. Ang tingin nga sa akin na akala nila na mayaman ako, hindi nila alam, mahirap lang ako. Pero may prinsipyo ako at hindi ako nasusuhulan kahit pa yun ay bilyon. Dahil gusto kong mahalin ako ng tao, iboto ako ng tao. Correct. Dahil mahal nila ako. At saka, dahil kung minahal nila ako ng dahil lang sa pera, tandaan mo, hindi maganda. totoo yan. Walang permanent na Exactly. pagmamahalan, pagkakaibigan, pagkakapatiran. Lahat dapat magkaisa ng dahil sa pagkakaisa para sa ating bansa at pag sa ating bansa may katahimikan para sa ating pamilya. Kaya panahon na ngayon upang baguhin na natin. Kung ibibigay nga sa atin ng pera, hindi din yun ikayayaman sa atin. At saka Ma'am Princess, sa totoo lang, ang maganda po ngayon, dahil tumakbo po kayo, 10 na makasama ninyo sa KDP, nagkaroon po ng alternatibo na mapagpipilian ang ating taong bayan. Kasi alam naman po natin na kahit po sikat yung mga tumatakbo po ngayon, pero lahat po sila may bahid. Alam niyo po yon, may bahid ng korupsyon, may bahid ng pagnanakaw sa gobyerno, may bahid ng panluloko sa taong bayan, hindi po ba? At least ngayon, nandyan po kayo na talagang nagdanais, hindi para sa personal ninyo, kundi para sa sambayanan at sa ating bansa. Diba? Yes, of course. At saka ang KDP talaga, I'm proud to be a KDP. Yes. Katipunan ng Demokratikong Pilipino, hindi ko talaga yan, I'm proud of it. Kasi ito yung partido na may prinsipyo at para sa kinabukasan. Bakit? Ang lakas ng loob namin lahat na tumakbo kahit walang pera, ngunit baguhan pa. Exactly. Ngunit tingnan mo. Pero maingay kayo Maingay kayo, Ma'am Princess, sa totoo lang.
bagamat sinasabing bago kayo, pero talagang pumapailan lang ang inyong mga pangalan, ang partido ninyo. In fact, kung maririnig mo sa iba't ibang himpilan ng radyo at telebisyon, lalo na sa radyo, maririnig mo talaga, hindi mo mapipigilan ang mga statements nyo, yung mga tinatawag na 3 main issues ninyo at mismong plataforma ninyo, ginagaya ang estilo ninyo. Sa totoo lang, Ma'am Princess, at natutuwa ako dahil ibig sabihin, nakikita nila na ang prinsipyo at plataforma na isinusulong ninyo ay talagang hindi lang basta click sa tao, kundi talagang may diretsong impact, may diretsong epekto sa ating mga kababayan at sa ating bansa. By the way, Ma'am Princess, kayo ay presidente rin ng Citizen National Guard. So, kumusta po ba ang CNG sa kasalukuyan? Ay, actually, ang Citizen National Guard mas dumarami na ngayon. Wow! Kasi bawat sa pangampanya ko, nakapag-KDP, na nakapag-Citizen National Guard, KDP na yan. Oo, kaya mas dumarami kasi alam mo naman na bago nga ang aking Citizen National Guard. At dati hindi ako ang president. So, ngayon ako naging president, mas dumarami na, kaya kapag ako'y palarin, kaya kung sino man ang nakikinig ng mga sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga marararita, huwag kayong mag-alala, dapat mag-member kayo ng Citizen National Guard dahil ito ay idepensa natin ang bansa, ang tao, at magsusupport tayo kung sa ating presidente, kung sino man pagkatapos ni Presidente Digong. Edi kung sino pa, basta nandyan lang ang Citizen National Guard. Ngayon tayo ang pangdepensa at pangatlo tayo sa Armed Forces of the Philippines. Wow. At I'm so proud of it dahil pinipili lahat na yung mga taong patriotiko na especially sa mahihirap, o okay din naman, lalo na pag meron din mayayaman na makatulong sa atin. Ngunit, sa tingin ko, kapag ako'y manalo, talagang masarap makatulong sa mga mahihirap. Nakikita mo na nakahiga sa naiyak ako, na makita ko, natutulog, at alam mo, pag manalo ako, i-collect ko yan silang lahat at bigyan sila ng housing. Wow. Kasi naalala ko yung Abu Sayyaf. Nag-surrender sa akin. Nakita nila nang tutukan ako ng baril, lalabanan ko sila, binaba nila yung baril. Ngunit alam mo ang nila, ang hiningi nila sa akin, first, livelihood. Pangalawa, housing. Pangatlo, good education. Sabi ko, sige, i-prove nyo sa akin. Binigay sa akin, no ransom for the first time in history. Ngayon, ibig sabihin, yung mga tao na yun, gusto nilang magbago. Ayaw nila ng gulungunit, nagagamit sila ng mga mata sa yung mga oligarch na, alam mo, na gusto nila ng kumikita kapag pumutok ang baril, pera. So, sino ang maghihirap? Ginagamit lang ang mahihirap. So, panahon na ngayon, tayong lahat, yan din sa mga drug lord. Nako, Ma'am Princess. Nawawala na yung prinsipyo nila dahil sa vested interest nila, naging gahaman na sila. Kaya panahon na, wala ding patutunguhan yan. Kaya paunti-unti natin dapat ang piliin nila, ilagay yung willing to serve our country na pumapayag na maging yung focus sa mga mahihirap na kasi marami kailangan talaga nila yon. Yes. And I understand, Ma'am Princess, na ang maganda po sa partido po ninyo ay talagang meron kayong plataforma sa agriculture, sa foreign policy. Nako, nawala siya sa linya. Anyway, nawala siya sa linya, pero susubukan po natin na maibalik po siya dahil naputol po
At pero it's already 7 o'clock, no? Antay na lang po natin para hingin ang kanyang pagpapaalam, no? Sa nawala. Ayun, nawala. Ulitin na lang natin. na nagkamali lang ng Anyway, no, sa ating mga kababayan, nako, makikita nyo po ang Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Pwede nyo pong bisitahin ang kanilang Facebook page. At sa huling pananalita po ng ating prinsesa ng masa, si Princess Lady Anne, ibibigay po sa inyo ang huling mensahe po niya. Ma'am Princess, last message niyo po bago po tayo magtapos. Sorry na po, anyway, Opo. Ito lang ang gusto kong, alam mo, marami akong nagawa na hindi alam ng mga tao. Ngunit ngayon na lumalabas na at nalaman na nila, marami ng mga group of mga pastor, at iba pa, ang dami na nila. So, napaka-saya ko, kaya hindi ako napapagod. Sige, Ma'am Princess, 1 minute na lang. Kahit walang tarpaulin, tuloy-tuloy. Doon na pati tinatawag nila sige ako. po. Kaya, sa tingin ko, bahala na ang Panginoon sa Gusto ko akin. yung mukha mo. Pero dapat ang It's mga already tao 7 o'clock. nakikinig ngayon, approachable kaya ako, Kathy, no? Yes, I know that. Hindi ako yung tipong na pagkatapos ng eleksyon, hindi na tayo kilala. Oo. Masakit yun sa loob yung ko eh. Nangyari yun sa akin. Hello, Princess. Hi. So, Anyway, Ma'am Princess. Pumunta ako, hindi ako kilala. Nasulat mo pa mga ordinary people. Okay. So, ngayon na, para may karapatan ng mga ang mararalita Okay, at mahal na ma'am. mahal ko yan Sige, sila. ma'am. Kasi sabi sa Islam, ang mga mahihirap, mahal na mahal Sige ng po. Panginoon. Marami pong salamat, Ma'am Princess. We already have time to go. 7 o'clock na po ng gabi. Okay. Pero salamat po. Anyway, good evening to everybody. Please support me. This is Princess Lady Anne. Tahidula, number 58 sa Balota. Huwag niyong kalimutan, iboto niyo sa May 13. At huwag niyong kalimutan na approachable ako at mahal na mahal ko kayong lahat. Okay. At syempre, alam ko, mahal din ninyo po ako. We love Salamat you. and may Allah bless us all. Alhamdulillah. Okay, bye. Yan po, napakinggan po ninyo ang ating prinsesa ng masa, Princess Lady Anne. Anyway, sa ating pagtatapos, tandaan po natin, batay sa saligang batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaisang panlipunan na titiyak sa kasaganahan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakaagapay ngayong gabi sa technical side and of course sa ating mga kababayan na tumutunghay. Maraming salamat po. Hanggang sa Sabado pong muli, Kathy Cruz po ng tuklasin natin. Magandang gabi po sa inyong lahat.